po, lalawigan ng Quezon. Mula po sa Quezon Provincial Information Office, ito po ang inyong lingkod, Jun Lubid. At welcome po sa ating second episode ng Kapitolyo Podcast with Sir Jun. Yan. So, kamusta po ang inyong New Year, no? So, last Tuesday, guest po natin si Dr. Tin ng IPHO, Integrated Provincial Health Hospital natin, PHO, sabi nga ni Doc Tin. Medyo bitin pero para dun sa ating mga kababayan, so babalik natin si Doc Tin sa susunod na mga episode para lalo pang ma-elaborate yung pangkalusugang programa ng pamahalaang panglalawigan sa pangunguna ng ating Governor Dr. Helen Tan. At ganoon na rin ang ikalawang Vice Governor ng ating lalawigan, 3rd Alcala. So ngayon umaga, ang guest natin ay ito yung sinasabi nilang face card that never declines. So, yan yung mga sinasabi nila, di ba? So, kasama yata kami dun So, tinaguriang doktor ng masa at kasalukuyan isa sa mga bukal ng sangguniang panglalawigan dito sa lalawigan ng Quezon. Let's all welcome our very own 2nd District Representative Board Member, Doc Kim Tan. Morning po sa inyo. Morning, Sir Jun. Ito. Live po tayo live po tayo. Doc Kim, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nanonood dito sa atin pong live ngayon. Doc, kamusta po kayo ngayon? Ayos naman, Sir Jun, at alam niyo naman kakatapos lang ng New Year. Siyempre, back to work lagi naman tayo. So, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Okay. So, magtatanungan na tayo, no? So, Doc Kim, maraming kabataan at mamayan ang curious sa buhay mo. Kasi, although talagang laking Lucena ka talaga, no? Bagaman kilala ka nila dito sa ikalawang district, pwede ka ba naming makilala, sino ba si Doc Kim? Madami yung hindi nakakaalam kasi ako po ay tubong Lucinahin. So, born and raised po ako dito. Nag-aral po ako ay dito din sa employees sa Montessori. Nung nag-college po ako, ay nag-UST na po ako nun. So, doctor po, doon din po ako nag-UST Medicine. Training po ako ng internship sa DOH. So, pumunta na ako ng government. UST po kasi ay private, pero may government na partners. So, nagtinuloy ko yung government na exposure sa DOH internship na program. Eventually, ako po ay nag-training ng surgery sa Veterans Memorial Medical Center. So, ang amin pong mga pasyente doon ay mga retired na sundalo. After po noon ay nag-masters po ako sa Ateneo. So ako po ay may masters in business in health. So more on health ang aming background. And then ngayon, dito na ako ngayon. Ako ay board member ng Segunda Distrito ng ating lalawigan. Bukal, paano naka-inspire sa iyo yung pagiging surgeon mo para pumasok dun sa serbisyo publiko? Ano yung naka-inspire sa iyo? Una, yung pagiging surgeon ko ay inspiration mula kay Gov. Actually, siya ang may gusto na mag-surgery. Ako talaga simula nung una. Ang gusto ko sana ay internal medicine o neurology. Neuro. Pero sabi nga ni Gov, mas bagay sa ugali ko mag-training na surgery. Pangarap din niya magkamero ng surgeon. Eventually, minahal ko din. Ang sarap maging Siroano. Going into public service naman, naalala ko yung usap ko with Gov din. Very mama's boy kasi ako, Sir Jun So, kami laging nagkikwentuhan regarding sa career. So, sabi niya, kahit ako, tinanong ko siya From doktor, tapos ay naging congresswoman, tapos governor. So, bakit yung transition? Kasi ang sarap may pag-usap sa pasyente One-on-one, very personal. Ito kasi ang dami, public service. Sabi niya, if you are given the capacity to help more, ng mas malawak, at your own capacity din, at kakayanan, why not? Diba? Binigay sa'yo itong path na to, gawin nating maganda yung trabaho natin. So, yun na rin ang naging inspiration ko na para mas dami rin kasi problema, Sir Jun. Pag nakita mo ang healthcare natin sa public sector, talagang madami pang kailangang ayusin. So, yun yung mga naging inspirasyon ko para talagang magpatuloy dito kung nasaan ako ngayon. Bukal may mga kwento nga si Governor, nung nagpa-practice nga rin din siya. Nung nandito siya sa QMC noon, talagang one-on-one, pinupuntahan din niya yung pasyente. Minsan siya pa yung gumagawa ng paraan para makakuha ng gamot.
Yung mga ganitong kwento ba ni Governor sa'yo, sabi mo nga, kayo talaga yung lagi nag-uusap pagdating sa ganyan. Lalo itong naka-inspire na tumulong ka sa ating mga kababayan, especially sa lalawigan ng Quezon dito sa 2nd District. Opo, feeling ko, Sir John, magandang exposure kasi yun eh. So katulad po sa amin sa DOH, iniikutan namin DOH hospitals. So ang ginagawa po namin doon, pag intern ka, kami ang, may tinatawag kaming shopping eh. Ibig sabihin, pag walang pambiling gamot ang pasyente, hahanap ka na may mga extra sa mga ward. So yun yung mga trabaho ng yung mga batang doktor ngayon, alam nila yan. Iniikot namin, pinupuntahan. Pag may kulang na gamit, kailangan operahan, kami rin ang maghahanap para makalibre. So ang sa akin kasi yun dapat hindi na problema ng pasyente o ng relative eh. Kasi kaya sila nasa ospital kasi may problema. Tapos papahirapan pa natin habang nasa ospital. So dagdag. So turo sa akin dyan sa school, ang approach mo sa pasyente ay dapat holistic. Ibig sabihin, hindi lang yung sakit ang i-address mo. Dapat ina-address mo din yung mga problema kasama kung bakit siya nandyan ngayon. So dapat pinapagaan mo ang buhay nila habang nasa ospital para mas mabilis ang recovery nila. Dok, ano yung pinaka-paborito mong bahagi ng paglilingkod sa Quezon Provincial Board? Ngayong nandito ka na. Sir, siguro nung umiikot, alam niya, di ba, magkaiba talaga ang function na executive at legislative na arm. Pero kasi ang paniniwala namin dyan, karamihan sa amin, dapat lahat tayo kahit legislative bumababa. Kasi ang programa, mga policies, mga ordinansa, nanggagaling sa problema sa community na level, sa mga barangay, sa sitio, sa purok. So kailangan marinig mo sa kanila. So ang natutuwa ako dito, yung mga naririnig namin na problema sa mga tao, nagagawa nating polisiya, nagiging institutionalized siya, at mas expanded yung program. Tapos, mas akma siya sa pangangailangan dito sa ating lalawigan. Kasi iba-iba naman din ang problema sa bawat lalawigan. Eh. So tingin ko yun, mas eventually kasi pag naging polisiya yan, ordinansa, long term na kasi, sustainable. I-improve mo na lang na i-improve. So, yun yung tingin kong nagpapa-enjoy sa akin dito. Mas nagiging sustainable yung programa ng ating lalawigan para sa tao. Okay, paano nakatulong yung profession mo bilang surahano? Ngayon nasa legislative ka na, tapos may mga committee ka nang nahawak, especially yung Committee on Health and Sanitation at Special Committee on Universal Healthcare. No? Paano nakatulong ito sa personal mo experience? Kasi ikaw mismo, naramdaman mo, siyempre, yung mga nahihirapan nating kababayan, mga pasyente, tapos yung maraming taong lumalapit sa'yo. Paano ito nakatulong para talagang makapag-formulate kayo ng mga batas na makakatulong doon sa ating mga kababayan, especially sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Quezon? Ano po yan? Kasi syempre, para meron ka ng solusyon, unang-una is you have to identify yung problema. Alamin mo muna ang problema natin para mag-come up tayo with a solution. So tingin ko yung background ko as a surgeon in a public hospital, nakita ko yung mga lapses at gaps. So ngayon, ang tinatry natin is mag-form ng bridges dun sa gaps. So first-hand experience plus yung personal na interaction with patients, yung mga problema nilang na-encounter, yun yung mga naging daan natin para makapag-formulate tayo ng mga mas magagandang programa dito sa ating lalawigan. Siyempre kasama na rin doon yung character development bilang doktor, no? So lahat naman ng doctors ay tinuturuan na maging sympathetic sa mga kanilang pasyente. So tingin ko lahat yun overall nag-mold sa akin para makapag-serve ng maayos kung nandito tayo ngayon. Pero siyempre yung service ko, ang judge niyan ay tao. So sila naman makakapagsabi nun. Pero I'm trying na yun yung direction natin, to serve better and to serve all. Hindi some and hindi most, to serve everyone sana. Dok, Bukal, sinabi mo nga na yung experience mo bilang doktor nakatulong dun sa formulation ng mga batas na pinusulong natin dito sa Sangguniang Panglalawigan. Yung mga ginagawa ni Governor since umupo siya o nung congresswoman pa siya, naging chairperson ng Committee on Health sa mababang kapulungan, paano to naka-inspire sa'yo na kayo mismo, ikaw nakita mo yung pagtulong ni Governor, yung pagbaba talaga, hands-on sa mga pinakaliblib, pinakamalalayong munisipyo at bayan dito sa lalawigan ng Quezon.
paano ito nag-inspire sa'yo, paano nakatulong ito, paano mo, kumbaga, parang ito yung level na gusto mong pantayan eh. Pero siyempre may sarili kang identity as Bukal Doc Kim. Opo, no? So alam naman po magkaiba kami ng personality kasi ni Gov. Ang isang pinagkaparehas namin is yung work ethic. Ako kasi, syempre, pagkakilala ko kay Gov, ay bilang nanay. Nung congresswoman siya, doon ko ata ulan din nakita kung paano siya gumalaw sa ground at magserbisyo. No? Talagang iniisa-isa niya yan, pupuntahan niya bawat barangay, bawat bahay. Tapos na-maintain niya yun hanggang ngayong governor siya. So it's been more than 10 years. So mga going 13 years na niyang ginagawa na isang parang maliit na babae, nakakapayat, Umakit pero sa bundok. umakyat sa bundok, tumatawid ng dagat. Talagang pag sinabi niyang kailangan pupuntahan niya kahit pa gaano kadelikado. So yung determinasyon niya at saka yung standard kasi niya sinet, kasi hindi natin gustong pantayan. Sana mapantayan natin. No? So yun ang goal, mapantayan man lang yung level ng nagawa na niya at gagawin pa. Pero syempre ang gusto natin lagi ay lalampasan. So we are trying. Sa tulong din po niya, Sir Jun, yan naman po, siya naman din po ang gumagabay sa akin. Karamihan naman po sa kanila din ay ginagabayan din, nagtutulungan kami. So, ang gusto namin sa isa't isa is we try to improve yung trabaho ng bawat isa. So, hindi may kontrahan, may tulungan, may suportahan, pero laging constructive yung criticism namin in a way na hindi ito para sa atin, ito ay para sa ibang tao. So, yun, Sir Jun. Doc, meron kang gaano kahalaga yung Quezon Provincial Health Navigator Program at Quezon Cancer Control Program na ikaw mismo yung nagsusulong sa sangguniang panglalawigan? Yan, yang pong dalawang ordinansa na yan, no? So sa tulong ng ating provincial government din, kay Gov, yan pong ProNav kasi din ay, unahin ko na po yung ProNav natin, no? Yung provincial navigators natin, health navigators. Yan po kasi trabaho namin ni Gov. So ang nangyayari po dyan, dati pag bumababa kami sa ground, may mga pasyente, kami po naghahanap ng kung saan dadaling ospital. Kami rin po ang tutulong dyan. Ano yung mga pwedeng i-avail na services, anong mga available na tulong meron galing national. Nalilito ba yung mga pasyente pag ganito? Kasi ang nangyayari po talaga dyan, sipin mo Sir John, ay pag may pasyente ka, kailangan mo magpagamot sa puso. Nang nangyayari, dadaan ka muna sa iba't ibang ospital bago ka mapunta doon sa ospital na tama para doon sa sakit mo at kayang gamutin yung sakit mo. So, nagawa po itong ProNav para mawala na po yung hirap ng pasyente kung saan sila pupunta. So ito na po yung magna-navigate, po-provide ng service, magko-coordinate doon sa primary care facility, sa satellite office, sa governor's help desk. Bawat munisipyo po yun, bawat barangay. Para lang po ang mga pasyente natin, mas mabilis makuha yung services na dapat makuha po nila. Kasi ang hirap po, yan po isang struggle ng pasyente. Alam po, karamihan po, alam yung mga taga Quezon yan, lalo na sakit sa puso, pupunta sila sa doctors, pupunta sa ganito, sa iba pang private hospital, tapos ay, syempre, yung capacity naman din nila. So, they're trying, gusto lang natin tanggalin yung gaps na yon. So, mas direct na, isang tao na lang, may hawak, composed of a team po yun. Kasama pa rin po kami doon na mag-a-advise at tutulong. Kasama po si Bukal JJ. Kasama pa rin po si Gov. So, i-navigate natin ng maganda yung patients para mas mabilis yung service. At para din po talaga na kasi may mga emergencies eh. So, yun. So, pati yung telemedicine kasama doon, Sir Jun. Kamusta ito ngayon? Kasi naalala ko pag nagme-medical mission si Governor, ito talaga yung sinasabi niya na i-navigate yung mga pasyente. May table po kami dedicated for navigation, lalo na yung mga complicated na cases. Pero small group po kasi kami niyan. Kami-kami lang ang nag-capacitate sa sarili namin. Ngayon, pinadami natin sila. Nag-capacitate na tayo, nag-training tayo. Kasi nga po, ang gusto natin is kaya nilang i-identify yung anong sakit ito, ano yung mga hospital na pwedeng pagdalhan,
At saka syempre, ma-monitor natin yung status nila after. Hindi So, lang may mga basta criteria. dadalhin. Hindi lang din po tayo basta nag-hire. Oo. Hindi lang din pwedeng basta nila dalhin ang pasyente. Kailangan po ay may monitoring after. Kung ano nangyari. Kung ano po ang nangyari. At ano yung mga possible na maging problema habang nasa ospital. So yun po ang trabaho nila. Yun naman po ang ating sa cancer. Cancer. Yung sa cancer po natin, yan ang cancer na burden po kasi kahit nung ako ay nag-opera, ang youngest po ata namin parang 18 na may cancer na. So, sa usap namin ni Nagov, yung cancer program natin, kasi meron tayong national na cancer assistance na fund. So, as much as possible, gusto natin ma-tap din into yun para libre ang chemotherapy, radiotherapy, kasama po doon, palliative, ibig sabihin yung mga severe na yung cancer na kailangan na lang ng pain control, kailangan lang ng ganitong tulong for nutrition. Itong cancer program at sa base sa datos natin sa probinsya, number 3 na siya within the top 3 or top 5 Sa mga sakit. na ng sakit dito sa ating province. Actually, nationwide naman po yun. So, gusto lang natin sumabay doon sa kung ito na yung trend na mataas na yung burden ng cancer, dapat meron tayo sa lalawigan natin. So, kasama na po yun, may pondo po tayo dyan ginagawa. Meron tayong magiging expansion of services, Sir Jun. So, magkakameron tayo ng chemotherapy kung available ng fund, na libre, para hindi rin natitigil. Kasi karamihan sa mga pasyente natin, after isang cycle, wala ng pondo, walang makuhanan, hindi magamit ang GL. So, hindi na continue, so lalala lang. So, gusto natin, kasi lagi, sabi rin naman po ni Gov, pag ginamot natin, tapusin yung treatment. Hindi pwedeng magbibigay ka ngayon tapos wala na. Hindi Dapat rin gagaling. continuous, ganun po ang healthcare. So, para sa ating mga kalalawigan, ito pinaipasa na natin. So, in the hopes of mapaganda natin yung ating outcome with regards sa cancer. So, improvement ng survival, quality of life. Yun, Sir Jun. Dok, naisip ko lang hindi ba tayo apektado dun sa national government policy, yung sa mga katulad ninyo mga politiko na na bawal na yung guarantee letter na hindi natatanggapin ng DOH. Apektado ba tayo dito? Yung mga pasyente natin? Yung mga ganyan kasing problema, Sir Jun, yung mga external factors na wala tayong control bilang local. So as much as possible kasi, ang pinapaganda natin is yung hindi yung umaasa tayo lagi lang sa national kung ano yung mga pwede nilang ibigay. So kaya natin pinapaganda yung mga services dito sa ating lalawigan para nga dyan sa mga ganyang problema na lalo na yung government hospital natin. No? Kaya natin kinakapacitate. Ang gusto natin, hindi porket government hospital, mas mababa ang serbisyo compared sa private. So tinatanggal po natin yon. So kasama po yan sa ating information education campaign na wag po silang matakot na pumunta sa government. Siyempre may mga lapses, may mga gaps, pero tinatry po natin yan na gawa ng solusyon, ini-improve. So wag po sila mawala ng pag-asa. So eventually, maganda na po, malayo na narating ng mga government hospitals natin, pero malayo pa ang mararating. Especially dito sa ating lalawigan. Especially po dito sa atin. Dok Kim, sa experience mo, bakit ganun yung perception ng mga tao na kapag private hospital, okay siya, pag government, medyo nangingilag ako Bakit ganun? Experience mo as doktor nung Suruhano ka? Ano na rin kasi yan, Sir John, hindi mo rin talaga masisisi ang mga healthcare workers Kasi yung environment kung saan kami gumagalaw as a government employee ng public hospital, hindi rin ganun kaganda. So, ang daming pasyente, karamihan doon, hindi na-improve ang facilities. Ang pasyente, mainit ang ulo, mainit ang ulo ng doktor, ng nurse, ng medtech. So, hindi mo rin masisi sila kasi yung sitwasyon ko nasaan sila, mahirap ang buhay. So, yun yung gusto natin baguhin dito. Actually, ang mga doctors naman ay yung mga nasa government, nasa private din. So, gusto lang natin is, overall, mawala yung stigma. Pag natanggal natin yung stigma na yun, feeling ko mas madami makaka-avail ng services, mas magiging maganda yung outcome kasi hindi na rin po burden sa kanila na mag-out of pocket pa ng mga premium na services. Kasi ang health ay basic necessity. Dapat hindi mo kailangan na madaming pera para makapag-avail ng serbisyong maganda for healthcare. Dapat at our level, kahit anong level, estado sa buhay, quality yung nakukuhang serbisyo sa healthcare.
Nung nakaraang linggo, Bukal, merong panukalang batas na sinusulong sa Senado na taasan yung sweldo ng mga nurses. Ano? So makakatulong ba ito para at least mawala yung burnout ng mga public nurses natin? Ano? Makakatulong in a way, pero kasi syempre, yung overall na problema kasi tinitingnan, yan kasi ay band-aid na solution lang eh. Yun din po ang concern ng mga nurses, tsaka yung mga kaibigan ko nasa public hospitals pa din. Yung pagtaas ng sweldo ay parang temporary solution lang yan. Ang kailangan po talaga nila is yung unload ang pasyente, mas maging distributed na mas maganda para hindi... Kasi pag sobrang over capacity na ang hospital, talaga mababurnout lahat. Pati ang supplies, pati ang nurses, pati ang doktor. So ang gusto nila is yung mas magandang navigation ng pasyente para nga po hindi na sobra-sobrang dami ng load sa isang lugar lang. Ganun kasi hindi na balance yung load eh. Pero pag napaganda po natin lahat ng government hospitals dito, katulad po sa ating lalawigan, ang QMC, meron pa po tayong ibang QPH and hospitals. Pag pinaganda po natin lahat yan, ang QMC eventually mababawasan ng Madi-distribute pasyente. siya. Opo. So kaya pinapaganda rin natin ay hindi lang QMC, lahat. So yun po ang magiging solusyon dyan. Kaya naman po mapapansin nyo may iba't ibang hospital. Merong general hospital, merong specialized hospitals. So minsan kasi sa specialized hospital, nandun pa yung may ubo-sipon. Dapat hindi na po yun eh. Sa Yan iba po na ay may lang mga level dapat. So sa mga level ng ospital, dapat akma lang yung tinitingnan nilang pasyente para eventually hindi na mahirapan ang ating mga healthcare workers din. Bukal, isa dun sa problema natin na sinusulong dun ni Governor Dr. Helen Tan is yung pagbibigay ng scholarship dun sa mga deserving na estudyante na eventually in the future maging doktor na sila rin yung magsiservisyo dito sa ating lalawigan na yung return of service nila, no? So isa dun sa sinusulong mo Scholarship Code of the Province of Quezon at Project TICAS, yung tungo sa integrasyon ng karunungan at abilidad ng mga estudyanteng IPs. Paano ito makakatulong sa ating mga estudyante na nakita mo ngayon? Unahin ko na Sir Jim sa TICAS kasi very timely. Nag-usap din kami ng mga bukal dyan. Kasi nga syempre yung IPs natin, may representative na po tayo Yes. as board member ng Indigenous People. So sa Indigenous People Act po kasi ay syempre kasama po doon, included yung dapat meron tayong equal and inclusive na education for IPs. So yung Project TICAS po yung magiging way natin, partner po natin dyan ang SLSU. So may mga scholar tayo from the IP kasi meron po ata tayong 14 na registered na municipalities na may IP community under the NCIP. Ito po yung makakatulong sa kanila kasi basic necessity din po education. Yan din naman po ang pinaglalaban ng ating board member Telma Umentado. Ito po ay para ma-institutionalize, ibig sabihin yung programa po nila ay regular na at talagang pwede nilang i-avail anytime basta may available tayong pondo. Pero kaka-start pa lang po natin Sir Jun eh. So eventually improve natin, padamihin natin para mas mapadami natin yung graduates. So that's part of being inclusive dito sa ating province. Yung ating pong mga scholarship naman na programa under the scholarship code, maliban doon sa ating IPs, syempre meron tayong yung one family, one college graduate. So yun po, sagot ng Kapitolyo lahat, sagot ng provincial government. So wala nang kailangang silang gastusin, pati ang accommodation, yung lodging nila, food, allowance, books, lahat po na kailangan lang, isasagutin po natin yon. So, nag-start na po sila noon last time pa, in-improve natin ngayon. And then, meron tayong priority courses and return of service. So, ano yung kailangan sa ating lalawigan, yun yung maggagawa tayo ng scholarship na programa, tutulungan natin. Eventually, babalik sila sa atin para mag-return of service sa provincial government at para lang din continuous yung ating programa. No? So, madami pa yung mga educational assistants din. Siyempre, ang problema po dyan, sabi ng mga estudyante, nakatanggap sila ngayong SEM. The next SEM, wala. So, ayaw po sana natin ng ganun kasi nga po ang gusto natin is continuous. Tuloy-tuloy dapat. Kasi nga po, one of the reasons for dropout ay walang pang tuition. Financial constraint pa din. Hindi man pang tuition pero walang pang sustento, walang pangkain, walang pamasahe. So, yun yung ayaw natin na mangyari sa kanila. Nabigyan natin ngayon tapos hindi tutuloy. Sayang kasi. So, yung
organization ng payout ng educational assistance, yun po yung pinapaganda natin kasi gusto po natin pataasin ang ating mga graduates dito sa ating lalawigan. Dok Kim, yung mga nanonood natin ngayon, ano? So, paano yung kung gusto nilang mag-avail yung scholarship? Paano yung gagawin nila? May mga requirements ba to? Meron Dapat po. ba taga Quezon ka lang? O paano kung taga Batangas, Laguna ka? Meron po kami dyan na at least resident ka dito ng 1 year. No? So, syempre yung return of service, babalik ka dito kahit pa taga ibang lugar ka. Pero naging resident ka dito for a year, may mga iba pa kaming criteria depending on the program na you are trying to avail. Kasi iba din yung sa one family, one college graduate, talagang nandun sila sa indigent talaga yung family. So, ibig sabihin is walang capacity magpaaral. Kung gusto nilang malaman yung ating pong offices, so sa PSWDO, pwede silang magtanong doon. Pwede rin po silang pumunta sa offices ng atin pong mga, sa amin po, sa Sanggunian, pwede rin sila pumunta para tulungan namin sila how to navigate at makuha yung mga requirements at sa satellite offices. So doon lang sila pwedeng mga magtanong para mapabilis ang pag-apply nila for the educational assistance. Well, bilang provincial chairperson ng National Movement of Young Legislators, paano mo sinuportahan yung mga kabataan sa pagbuo ng kanilang sariling mga civic initiatives? Kakaupo ko lang, no, Sir Jun. So, nakausap ko yung ibang officers ng NMOL kasi ang gusto talaga namin is kaya siya National Movement for Young. So, mga bata lang, 40 below. Tulad natin. 40 below naman. Pasok pa tayo. Pasok tayo. So, ang direction po namin dito sa NMOL is to capacitate ang ating young legislators. Ibig sabihin, iti-training natin kung paano gumawa ng batas, ano nga yung mga batas na akma sa inyong mga lugar. Nagtutulungan po dun eh. So, yung mga ordinansa na naipasa ng mga legislators na ito, paano nakatulong sa kanilang lalawigan. Pinapasa po nila sa amin, tapos share kami. Katulad sa atin sa health. Karamihan po sa ating mga kaibigan dyan na officers, ang hinihingi po ay yung programa natin sa health and education. So, sinishare ko din po sa kanila. So, it's more of capacity building and training ng ating young legislators para pagdating sa time na may lalabanan sila na mas mataas, at their level, lagi, kaya nilang mag-serve para sa tao. No? So, yun yung gusto namin. Bukal, medyo magla-light muna tayo ng mga tanong natin kay Bukal Doc Kim. No? Nakakapagod. So, kung hindi ka naging board member at isang surgeon, ano sa tingin mo yung naging career path mo na gusto mong balikan? Ang in-applyan ko, Sir Jun, sa UC talaga ay chemist. Initially. Then, nabago. So, nag-bio ako. Pero after biology, ang gusto ko ay law. Sana. Kaso nga po ay, syempre di ba sa pamilya, parang nanay ang lagi nasusunod. Sabi niya ay, mag-doktor ka. Kasi panganay. At saka, syempre, doktor siya. At pangarap niya magka-doktor na anak. So, nag-doktor ako. Pero, inisip ko pa rin, kaya ako nag-masters kasi tinitingnan ko kung kaya ko pa mag-aral. Maglolo ka pa Law din. kasi ang parang endpoint, parang very curious ako sa law. Gusto ko lang din titingnan, hindi ko pa pinapangako kasi kakatapos ko lang po, gagraduate pa lang ulit ako ng aking masters. At kakatapos ko lang. So, yun, lawyer, Sir Jun. Lawyer. So, kamusta naman si Governor Dr. Helen Tan bilang magulang mo at bilang isang governor na pareho kayong nasa serbisyo publiko? Paggabi ba, nag-uusap kayo? Kamusta yung anong batas ang naisulong mo ngayon? Dahil lang kami magkita, Sir Jun eh. Parehas kami nang inuwi ang bahay. Pero madalang kasi kaming magkasabay ng kain. So, breakfast, automatic hindi kami nagkakasabay kasi nagbe-breakfast siya sa opisina na. Maaga Hindi naman ako kumakain, nagkakape lang. Lunch, kung bibisitahin ko siya sa office, at saka wala akong pambiling pagkain, libre dun eh. Sa dinner, madalang kami magkasabay kasi pag uwi niya, kakain na siya, tapos papahinga na. Minsan ako late, minsan siya ay late. So hindi kami nagkakasabay. Pero every weekend kami nagkikita kasama yung aming mga babies. Ano yun, lagi niyang ipaparamdam sa'yo na nanay pa rin. So hahanapin ka, magte-text, papagalitan. Pwede namang hindi pagalitan, di ba? Pero kasama yun eh. So yung ayaw niyang makalimutan ng mga anak niya at ng syempre mga apo niya na
siya ay nanay pa rin at the end of the day. Siyempre may congressman ka na kapatid, di ba? So nagkakausap din ba kayo? Paano maging panganay o kuya sa inyo? Siyempre may kapatid ka pa rin na babae na doktor eh. Meron po. So paano yung bukal? Siyempre, matatanda na kasi sila, Sir John. So, yung pagiging, parang magkaka-level na kami ng, lahat kami ay 30 plus, no? Lahat kami ay graduate na rin. So, doktor, tsaka lawyer. Madalang kami magkita, weekend lang din. Pero pag nagkakakwentuhan kami, it's more of yung mga plano sa buhay, mga nangyari, updates lang, kwentuhan. At this level kasi, nagiging kuya ka na lang pag may problema sila eh. More or less, kaya na, independent na rin sila, no? Medyo may edad na rin. So, as much as possible, pag may kailangan sila, tutulong. At bibigyan ko lang advice. Pero, minsan ako na rin ako humihingi sa kanila eh. Kasi syempre, iba rin yung mga naitutulong nila sa akin. So, as much as possible, tinatry ko maging kuya. Pero minsan kasi, mas boss ko pa sila kaysa ako yung boss eh. So, yun ang ano namin doon. Yun ang relationship namin sa bahay. Parang lagi naglulukuhan, lagi nag-aasaran. Wala masyado. Very light lang. Dok, light moment tayo mga kalalawigan, ano? Kalkalin natin konti yung buhay ni Bukal Doc Kim Tan. No? Bilang kuya, bilang panganay dun sa anak ni Governor Dr. Helen Tan. Ano? So, paano nyo nire-resolve yung mga, katulad niya, may mga problemang dumarating? Paano nyo nire-resolve bilang pamilya? Ito, mga pagsubok na dumarating ngayon. Ano yan, Sir Jun? Siguro, ano na rin, test of time na rin kami siguro. Ang dami na rin naging problema kasi over the years personally, sa career, sa lahat ng aspeto ng buhay. We make it a point na nag-uusap lagi. Pag may problema dumating, family meeting yon pag grabe. Tapos ay pag-uusapan naman namin yon ng kasama lahat. Kasama yung mga kapatid ko, yung dalawa, si Gov at saka yung tatay ko, no, si RD. So yun yung mga laging nakasanayan na namin pag may problema. Pero kasi kami, lagi naman yan ang, pare-pares kasi kami ng mindset. Ang problema ay binibigay sa'yo kasi kaya mo. So, part ng buhay yun, walang tao na hindi naka-experience ng hirap sa buhay, di ba? Walang puro saya lang sa buhay. So, it's part of it. So, sa amin, a normal course of life ito. Basta ang focus natin is lagi dun sa trabaho at hand. Kung ano yung mga direction mo sa buhay. So, ako bilang doktor, tuloy pa rin bilang doktor. Ako bilang board member, ganun pa rin. Trabaho ko. Basta ang importante, huwag kakalimutan yung aming trabaho para sa tao. Kung bibigyan ka ng pagkakataon sa mga darating na panahon, sa mas malawak na responsibilidad dito sa ating lalawigan, at mapunta ka sa mas malaking larangan, anong aasahan ng, especially yung 2nd District na lalawigan ng Quezon, ano yung pwede nilang asahan kay Doc Kim Tan? Siguro isa sa ugali ko na nakuha ko din bilang doktor is yung kaya kong i-capacitate yung sarili ko kung nasaan ako. So, ibig sabihin, kung nasaan akong puntong buhay na ito at yung trabaho ko ngayon, kung hindi ko masyadong gamay, I'll make it a point na i-improve ko yung sarili ko. So, makakaasa naman sila. Madaling sabihin kasi, ang trabaho natin magserbisyo sa tao eh. Pero hanggang doon na lang ba yun? Paano mo sabihin serbisyo sa tao ang totoong serbisyo, di ba? Yes. So, tao lang din makakapagsabi. So, regardless naman po kung nasan ako, kinalakihan ko na po kasi ito eh. Ito na po ang itinuro ng aking mga magulang. Kumbaga, so it's our way of life na you make it a point lagi, ano ba ang purpose natin, bakit tayo nandito? Tayo ba ay para lang mabuhay ng sarili lang natin? Tayo ba ay magpapayaman? Tayo ba ay gusto maging successful? Pero kasi ang laging turo sa amin na ng family, ang lagi tayo ay nandito para tumulong din sa iba. Kasi may mga tumulong na din sa atin nung panahon na hirap tayo. So it's always giving back to those na humingi ng tulong at kailangan ng tulong. So, pay it forward na lang. Laging, ano na rin yun, Sir John, parang way of life na rin kasi at yun na yung habit. Parang normal araw mo na siya, hindi na siya trabaho talaga eh. It's something that you do every day. So, regardless kung nasaan naman, ako naman po ay
very na tao, kung saan ang kurso na ibibigay sa akin ng Diyos at yung path, ay doon po ako pupunta. Okay. Thank you. Maraming salamat, Vocal Doc Kim. So, ito na yung iniintay nating mga kababayan. Hindi ito alam ni Doc Kim. So, ito yung tinatawag nating fast talk. So, mabilis lang to, Doc Kim, ha? So, para sa ating una, kung Yeah. may team song ang buhay mo, ano yun? Magbigay ka ng sample. Mahirap naman yan. Paano mapastok yan? Kung may team song ka, any song, Kasi naman kong team song pero gusto ko yung Kanlungan, Noel Cabangon. Yan, paborito ko yan. Gusto ko kasing graduation song yun Ayaw ng mga kabatch ko okay. Hindi ko alam bakit Oh, sige. Next, prevention or cure? Prevention. Coffee or 3-hour nap? Coffee. Coffee. As a public servant, delegator or hands-on? Parehas. Parehas. Volleyball or basketball? Ba? Volleyball, syempre. Volleyball. Ayaw mo na sa Parang may Oscars? laman yun Basketball. Basketball. Taken or single? Taken. Taken. Okay. La. Big bike or small bikes? Big bike. Big bikes. Pagod na ba or energized pa? Sakto lang. Dahil bagong taon, ano yung New Year, New Me or New You? New Year, New Me. Sa akin ay mas maging visible and hands-on sa tao. Kasi yun yung nag-start ako na ganun, biglang nalagay sa opisina, nabawasan. So gusto kong bumalik. Sabi ko, ang hinahanap ko lagi is yung personal. So namimiss ko lang yung interaction ko sa community. Okay, last. Tugtungan mo ito. Ako si Doc Kim. Doc Kim. At Dugtungan mula mo. sa, dudugtungan ko? Oo, dugtungan mo. Gano'ng kahaba? Kahit gano'n ka ba? Ako si Doc Kim, panganay na anak ni Go, pinakamabait, pinakamasipag, pinakagwapo, mula sa pamilyang serbisyo at natural. Tunay at natural. At bumabati po sa inyo ng Happy New Year. Merry Christmas. Pakpakan natin. Mga kalalawigan, napakinggan po ninyo live. Wala po itong cut. Si Vocal Doc Kim Tan dito sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Quezon. So maraming salamat, Vocal Kim. Maraming salamat, Doc Sir Jun. Kim. So sa very inspirational at informative na mga insight sa kanya, no? So pagdating sa health, pagdating sa pagbibigay ng serbisyo, pagdating sa pagiging kuya, panganay sa pamilya nila Governor Dr. Helen Tan. So yan po, napakinggan yung personal, live, wala pong cut yan, walang takes. So sa susunod na episode po naman, maraming salamat Vocal Kim. Sa susunod na episode naman, mula pa rin sa serbisyo publiko, tungkol pa rin sa health, tungkol pa rin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kalalawigan. Yan po ang antabayan natin dito sa Kapitolyo Podcast with Sir Jun tuwing Tuesday. So maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you po. Salamat.